Magandang araw sa ating lahat at mapagpalang Sunday. Ito araw ko kasi ng labas at maglalakad ako pupunta ng bus stop. Siguro ang lalakarin ko ay mga kulang-kulang isang kilometro. At mas maigi na ang naglalakad kasi morning exercise din yon. Ito, naglalakad ako. Ito ang paligid. Yan o. Yan, lakad-lakad lang hanggang sa makarating sa pupuntahan. Kasi ang pagsakay dito ay may timetable. So, yun ang aming sinusunod. Hindi basta-basta yung katulad sa Pilipinas na basta na lang sasakay kasi mas maraming dumadaan doon sa sakyan. Mga public, dito puro sa private transportation dahil kumbaga ang gobyerno ang may-ari ng mga bus dito. Pera na lang ang mga taxi, mga private yan. So yan, lakad-lakad. Para na namang nakawala si Inday kasi sa isang linggo, ang labas ko ay half day ng Thursday. Either sa umaga ako lumalabas or sa hapon. Pero karaniwan ngayon, ang labas ko ay umaga kasi sa hapon may dumadating na therapist para sa matanda at saka hairdresser. Doon din nagpupunta ang mag-ina ng anak ng aking matanda. So doon lahat ginagawa, mga manicure, pedicure, ito oh. Kasama na rin si Inday sa service nung hairdresser na nagpupunta. At saka pag nagpapaday ako ng buhok, sagot din nila. So, okay naman ang benefits ko doon. Kasama na nga ang kartihan sa katawan. Ayan, gupit, hair dye, at saka manicure, pedicure, ayun, sila ang bumabayad. At ang palit naman noon ay ipinagpaplansya ko ang anak ng matanda. 3 silang mag-anak. So, yun na ang palit. At least, hindi na sa bulsa ko hinuhugot yung pambayad sa hairdresser. Ganon. Ito, lakad pa rin. At least naka-breakfast na ako sa bahay kasi mahirap naman kung makikidayo pa ako sa aking kapatid ng pakikipag-breakfast kahit ba naman yung kapatid ko yun ayaw ko namang mang-abala. So doon lang ako mag-i-stay, kabanding ng pamilya niya. At kung may posibilidad na mag-live ang brother ko, edi makikijoin tayo. Ang kaso nga lang, ang PC nila dahil may mga pasok na yung 2 niyang estudyante. So, malimit, wala siyang magamit na PC para sa pag live streaming. At ito, lakad-lakad. Morning exercise naman kaya maganda sa katawan, 'di ba? Mga kapatid. At maganda ang araw ngayon. Although mainit pa rin pero hindi na katulad ng init ng July at saka August. Talaga namang grabe ang naging init dito ng July. Para talagang apoy. Halos gabi-gabi hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang aking sarili sa init. Ang matanda ko lang naman ang may aircon sa kwarto niya at saka sa salas. Sa kwarto ko naman ay ventilador lang. Na naman ako sa salas ako tutulog at sisindihan ko doon ng aircon. Magastos din naman. Umaangal na nga sa bayarin itong aking matanda. So nagbe-ventilador na lang ako. Ayun, pasensya. Ganito talaga ang buhay. Pero maayos naman yung trabaho ko dito sa matanda. Nagagawa ko lahat. Ako na ang nasusunod doon. Ang tawag sa akin ng aking matanda ay generale or amiralyo. Kasi yung amiralyo, ang pinakamataas na grado dito ng military, kumbaga. So, ang tawag niya ay generale sa akin kasi ako na nagkukumanda sa bahay. Wala na raw siyang magawa sa bahay. Ako na daw lang nasusunod. Sabi ko, sino masusunod? Kapitbahay. Ako ang kasama mo 24 hours a day.
kako yung anak mo eh. Hindi naman, hindi naman lagi siya nagpupunta ng bahay. Ay ako na rin naman ang nasusunod sinusunod ng anak. Ako na ang tinatanong sa lahat ng bagay. At grateful na din naman sila sa akin kasi tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanyang ina, andun ako. Mga emergency, andun ako. At saka nung time talaga ng kwento ko sa inyo, nung time ng pandemic, since nung 2019, nakakalabas-labas pa ako dahil hindi pa talaga grabe ang pandemic, COVID dito sa Italia. Nung time ng 2020, hindi na talaga ako pinalabas. Dahil takot nga sila at dahil matanda nga yung alaga ko, baka raw mahawaan sa paglabas ko, mahawaan daw ako ng COVID. So baka ang matanda ay kung mapaano, no. Since 2020 hanggang naupo muna ako kasi medyo humihingal tayo ng konti. Since 2020 hanggang middle ng 2022, hindi ako nakakalabas ng bahay. Kahit yung Christmas, nasa matanda lang ako, hindi nga ako makapunta sa aking pamilya. Kahit mga holidays, nakakulong talaga ako. So yung anak na rin ang nag-groceries, lahat. Basta nasa bahay lang ako para talaga akong preso doon. So stress ako. Buti na nga lang at medyo lumipas yung pandemic, yung COVID. Tapos noong naalala ko 2000 kailan ba? Nagka-COVID din ako nung 2000 last month ng ng 2022. Nahawaan din ako noong kanyang pamangkin kasi nagpunta kami ng restaurant. Nag-dinner kami kasi birthday ng apo ng matanda. So dumating yung pamangkin na lalaki. Sipunin na siya at may lagnat daw. Umattend pa rin ng birthday. Alam nyo naman dito, pag nag-meet yung mga pamilya o mga magkakaibigan, nagbabatso-batso or nagkikis-kis sa chicks or kahit sa akin nagkikis sila kasi ang turing talaga nila sa akin, kapamilya na. So yun, araw yun ng Saturday night. Nung Monday, nilagnatan na ako ng mahigit na 38. Tapos nagpa-test ako ng personal na test ko dahil ibinili ako ng anak ng amo ng pang-test. Positive talaga ako. Nagkalagnat ka ba naman ng mahigit na 38. Tapos ayun, ang hirap nito na nahawaan ang matanda kasi ako pa rin ang nag-iintindi sa matanda. Kumbaga, dapat kasi isolated ako noon. Ang kaso lang, itong anak, hindi naman lagi nagpupunta. So, ako pa rin ang nag-iintindi. Nagpupunta nga ang anak, ay ako pa rin nag-iintindi. Ang tatanong pa sa akin, Lani, kaya mo bang magluto? Di ako naman kahit masama ang aking lagay, di sabi ko, oo, nilalagnat ako. Ako pa rin nag-iintindi sa matanda. May COVID, nag-aalaga ng isa pang may COVID, di nagkahawaan talaga kami. Tapos ganun. Mag 2 weeks na nag-negative pa rin ako. Di siyempre ang matanda ay negative pa rin. Talagang grabe. Tapos madaling araw, hating gabi, sobra ang lagnat ko. Minsan naman nagkataong ang matanda ay nagkaroon ng diarrhea. Di syempre ako pa rin, nangangatal ang katawan ko sa lagnat. Talagang nangangatog ang bukong katawan. Hindi naman maaaring hindi ako babangon kahit hating gabi o madaling araw at tumatawag yung matanda. Ang anak naman nasa mga 500 meters lang naman ang lalakarin ng anak. Pero hating gabi, madaling araw tatawagin ng anak. At saka syempre ako na rin naman ang tatawagin. Diyos ko, nagkaroon ng ilang beses ng LBM ang matanda. Di siyempre ako pa rin ang nag-intindi. Grabe ang inabot ko doong hirap during na may COVID ako. At buti naman. At ang kaso pa, itong anak ng aking amo nga, yung babae, negative pa ako.
nagdadala na ng plantsahin, wala naman talagang kakonsensya. Sabi ko, hindi ka ba nag-aalala na mahawaan ko ng COVID yung mga damit ninyo? Sabi sa akin, huwag kang mag-alala. Kasi, ay, gusto ko nga bugahan yung mga damit nila at na sila madala sa galit ko. Tapos yun, lumipas na ang COVID. Pero mahina talaga ang katawan ko hanggang sa ako'y nag-vitamins ng 1 buwan para lumakas yung katawan ko. So, ganun lang. At lumipas nga ang mga araw. Ayun, nakakaraos naman tayo. At ito nga, sabi ko nga sa anak, kasi ang matanda, dahil matanda na nga, makulit, sutil, dahil may ugali daw talaga yung matanda nung bata pa. Talagang maligalig. Ito, lalo nang lumigalig nung tumatanda at saka makulit, napakasutil. Grabing sutil talaga. Kaya halos araw-araw kami na nag-aaway. Talagang away kami. Minsan nga umiiyak na ako dahil yung bang hindi ko mailabas yung aking sama ng loob, kaya isinisigaw ko na at saka iniiyak ko. Naano naman akong sisigawan ko yung matanda dahil matanda nga bilang respeto, pero talagang hindi ko na mapigil ang aking galit. Minsan nga, sinasagot ko na yung matanda kahit kaharap ang anak. Wala namang masabi ang anak dahil kilala niya ang kanyang ina na ganun nga ang galit. So, yun, talaga nagsagutan kami. Bali ba naman, pati ba naman yung pakikipagkaibigan ko sa kanyang hipag na kaaway niya, pinagbabawalan ako makipagkaibigan doon sa hipag na kaaway niya. Sabi ko, wala akong pakialam sa away ninyo. Maganda naman ang trato sa akin ng hipag mo. Ang bait-bait niya sa akin. Bakit ako makikisali sa away ninyo? Naku, pinagbabawalan ako mag-message, pinagbabawalan ako makipagkaibigan, binabawalan akong tumawag. So, bantay na ba? Pati yung anak, binabantayan yung cellphone ko. Minsan nakikita kong tinitingnan. Kaya buhat noon talagang lagi kong hawak ang cellphone ko. Nag-iingatan ko. At pag kami nag-uusap ng kanyang hipag, delete agad ang conversation namin. At saka mas maganda nagtatawagan na lang kami para wala nang matrace yung anak. Ganun ang grabe ang pinagdaanan ko. Minsan nga sumigaw na talaga ako na andun yung anak na babae, na andun din yung apo, na andun din yung hairdresser. Sumigaw na talaga ako sa galit ko. Wala na akong pakialam. Kaya ako'y sisantihin nila. Wala na akong pakialam dahil talagang sasabog na yung dibdib ko sa galit Pagbabawalan ba naman ako makipagkaibigan? Aba, hindi naman po pwede. Sabi ko, ano bang tawag dito? Ako alipin mo? Hindi mo ako alipin. Gagawin ko ang lahat. Wala kang karapatan na pagbawalan ako na pakikipagkaibigan. Buhay ko to. Oo nga, binabayaran mo ako sa aking trabaho, pero nagtatrabaho ako. At wala kang pakialam sa aking personal na buhay. At ang gusto namang matanda, gusto lahat malaman kung anong mga activities ko, kung anong mga ginagawa ko. Sabi ko, sekreto. Pag natuto na ako sa kanya, nagsesekreto na ako. Sabi ko, dapat ko pa ba namang ipaalam sa iyo lahat ng aking ginagawa? Personal na buhay ko yun, wala kang pakialam. Sinasagot ko na siya ng ganon. Nako. Dito kasi sa Italia, malaya ang magsalita. Kahit mga kasambahay, mga katulong or mga may karapatan ka magsalita. Kung nasa tama ka, sasagot ka. At saka kung alaman mo may karapatan ka, ipaglaban mo. Ako talaga, pinaglalaban ko na ang karapatan ko. At sabi ko, mag-iingat kayo pag hindi ninyo ibinigay ang aking karapatan. Pwede tayong humantong sa husgado, ha. May mga abogado kaming libre dito ng mga immigrants. Alam naman nila na meron nga kaming mga libre ditong service na ganun. Kaya ingat din sila. Nahahalata na kasi ng anak na nagre-rebelde na ako dahil hindi nga ako makalabas. Ganon, hindi ako binabayaran sa ibang natakot. Minsan nag-away kami, talaga nagsigawan kami. Sinigawan ko rin siya. Sabi ko, tigil na ako ng pagsasalita. Salita ka pa dyan ng salita. Sabi ng anak imik ako ng anong gusto kong imik. Nagisagot ko. Hindi sasagot ako na sasagot. Hindi ka natigil diyan sabi niya sa akin, anong gusto mo, Lani? Anong gusto mo? Sige, sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Butit napigilan ko ng aking bibig, sabihin ko, ano ang gusto mo? Umalis na ako dito?
Kasi kung nailabas ko yun, baka lalong mag-init. Ay pareho kaming magsisi. Kaya buti at napigilan ko yung aking bibig. So sa bandang huli, siya din ang nagsorry sa akin dahil alam niyang mali siya. Hindi niya ako mapipigilan. Lumalaban talaga ako. Kahit ako ganito, kahit ako'y katulong dito kasambahay. Pag may karapatan kang lumaban, ipaglaban mo. Ay nako, hindi ako mapipigilan. Ay, pag nasa tama ako, sinabihan ko yung anak Valeria, pag ako nasa tama, hindi ako natatakot kahit makarating tayo sa husgado, hindi ako natatakot. Kung alam kong may karapatan ako, ipaglalaban ko. Hindi siya naimik. Ganon. Kapag sila kasi dakdak ng dakdak, akala na kasi nila bilang katulong tayo, wala na tayong kaalam-alam sa buhay, na tayo ay mangmang. Pero sinasabi ko sa kanila, ako kahit katulong, kahit worker mo ako, alam ko ang mga laws dito ng mga karapatan ko, kaya hindi kayo pwedeng hindi kayo makakalusot sa akin. Ay nako, ako bilang Batanggenya, matapang ako, mabait ako, pero matapang ako sa karapatan ko. Pinaglalaban ko talaga, wala akong sinisino. Batanggenya ito. Ay, ganun talaga. Ay nako, ay hindi pa pwede. Pag may karapatan, ipaglaban. So, ina-appreciate nila yung mga bagay na, ang sinasabi ng matanda ako daw ay matalino, na kaya daw mahal na mahal niya ako. Sabi ko, anong sense na matalino ako? Basta matalino ka. Napaka-smart mo. Sabi ko, salamat. Pero, natouch naman ako minsan sa aking matanda kasi nag-away talaga kami. Pero nung nakahiga lagi kasi siya, para ba siyang bedridden, pero hindi naman dahil tamad siyang bumangon. Sinabi ko, Lilia, ang pangalan kasi niya ay Liliana. Lilia, hindi ko kasi sila tinatawag na senyora. Sa pangalan ko sila tinatawag. 90 years old na yon, hindi ko siya tinatawag na senyora. Lilia, alam mo, kahit lagi tayo nag-aaway, love na love naman kita, alaman mo yan. Kitang-kita ko napaluha siya. Sabi niya, alam ko naman Lani na mahal mo kami. Kaya ikaw naman ay talagang ang turing namin ay kapamilya. Pero talagang maligalig ka. Ako daw ang katulong pang maligalig. Ako daw ay pamula sa umaga, dakdak na ng dakdak. Dakdak na ng dakdak. Sabi ko naman, ako naman kako hindi luka-luka na dadakdak na walang dahilan. Dahil kasalan mo, napakasutil mo. Napakabait kong tao, pero kung makikinig ka, ang ipinagdadakdak ko sa iyo ay kagalingan mo, hindi para sa akin, sa kabutihan mo. Di oo na yun, pero kumbaga makulit na, malilimutin na. So marami na siyang bagay na hindi na alaala. Basta tanong lang siya ng tanong, maya ganun pa rin ang tanong. Sinasagot, Lilia, ako'y pagod na sa kasasagot sa iyo. Mubulatan na niya ako. Ganon ang tanong, uulit-ulitin. Siyempre napapagod na ako magsasagot sa ganun pa rin ang sagot. Kaya kami nag-aaway. Ay, kaya naman itong aking among matanda talaga. Napaka-arte. 90 years old, nagme-makeup pa siya ng kanya. Minsan nga, alam nyo, may emergency sa kanya. Dadalhin na namin siya sa ospital. Hindi siya magpadala sa ospital, natatakot. Kasi dito, karamihan noong time ng pandemic, pag pinapasok sa ospital ng matatanda, halos hindi na nakakalabas. Ay natakot, baka hindi na siya makalabas sa ospital. So, emergency talaga. Ako lang nasa bahay. Hindi ko alam kung sino tatawagan ko. Tinawagan ko yung anak, dumating naman, gabi. Dadali namin sa ospital. Kasabi-sabi, hindi man daw lang siya nakapag-makeup. Diyos ko. Grabe. Nag-aahit pa yun ng blade. Totoo sa mga balahibong ganito. Nag-aahit niya ng blade. Kinakabahan naman ako dahil baka mataga. Makeup. Grabing makeup. Pag may mga bisita nga or pupunta kami ng restaurant or mga imbitasyon, pinag-makeup ako. Sabi ko, nako Lilia, hindi ako nagme-makeup. Gusto ko yung natural beauty. O, tingnan mo, hindi ako nagme-makeup. Konti lang pulbos at saka konting lipstick. Okay na sa akin. Ikaw, hindi makakapwedeng lumabas na walang makeup. Kaya kayo madaling tumanda. Dahil batang-bata pa, nagme-makeup na kayo. Ay kami mga Filipinos. Kahit matatanda na, batang-bata pa rin tingnan. Kasi kahit may mga problema kami, nakakahalakpak
kami. Hindi katulad ninyo, depressed ng maraming tumatalon sa terrace. Maraming nagpapakamatay, maraming. Diyos ko. Grabe. Dito nga naman ang mga Italian, batang-bata pa, matured na. Yung 35 years old, yung 40, ay halos parang mga 50 years old na ang itsura nila. So, ganun. Kaya napasarap na tuloy ang aking kwento. Pasensya na kayo at ginanahan ako sa pagkukwento, ha. Okay, pagpalain tayong lahat at na magandang linggo sa ating lahat. Bye-bye.